Meron na naman tayo isang bayaning Repa Pips na bumili ng problema ng iba. Isa itong trouble na andyan na ang solusyon, subalit hindi mo alam kung ano ang gagawin mong aksyon. Nakailang palit na di umano ng baterya, subalit lobat pa rin siya. Basta gumanon siya kanina, power off. Fresh na fresh pa di umano ang may kanya nung mabili niya ang problemadong motorsiklong ito. At bago makarating sa kanilang tahanan ay nag-amoy barbarya na siya dahil tulak-tulak niya ito hanggang makarating sa bahay nila. Nakailang paggawa na di umano ang bayani nating Repa Pips na bumili ng problema ng iba, subalit hindi pa rin masolusyonan ang trouble na ito. Inayos di umano ang female socket dito banda sa may rectifier, subalit aayusin ulit natin dahil maluwag at nabubunot ito. Papalitan natin ito ng bagong socket na isang buo. Eto na nga't nakakabit na dito sa kanyang rectifier. Ay ito ang luma, ikakabit din natin. Try nating solusyonan ang trouble ng Repa Pips nating ito. Nakita na natin ng salarin ang tornilyo ng kanyang pan. Yung 3 pirasong G's na tornilyo, ayan. Mukhang sumayad ata sa kanyang stator. Pwede rin kasing ang sumayad dyan yung mga dumikit na dumi. Alam nyo ba yung mga nasa gilid-gilid na yan? Yan ay lupa. May mga lupa kasi na may part dyan na may metal at dumidikit sa inyong magneto. Dapat din kasi pinapalinis nyo ang part na ito. Kumakalso yan sa inyong stator at possible na mangyari din sa inyo ito. Zoom natin bahagya at ayan na nga. Para siyang nginat-ngat ng daga. Yon, sumayad ata ang tornilyo dito banda o di kaya may bato na sumabit kung kaya't nabakbak ang part na yan at nalobat siya. Nakailang bili ng baterya, pa-repair ng wiring, subalit tulak pa rin siya pa uwi. Linisin na rin natin ang mga namuong dumi na ito. Tanggalin na rin natin ang oil seal, mukhang may leak na. Kung itatanong nyo kung paano nahanap, dito sa socket na ito, meron dapat itong reading. Ito yung karugtong sa ilalim, subalit walang reading na lumabas, kung kaya't dito tayo sa ilalim napadpad sa kanyang stator. Putol. Palit tayo ng bago dahil mura lang naman ang halaga nito. Para ka lang naman dinaanan ni Moises at mabibiyak ang bangs mo. Loh, grabe oh. Baklas hanggang batok. Mura lang naman ang halaga nito. Bakit umabot sa batok ang pagkabaklas ng bangs mo? Eto na nga ang bagong stator na ating isasalya. Mura lang naman ang halaga nito at huwag kang kabahan dahil hindi naman talaga ito nakakapagpaatras ng bangs. Isasalya natin ang bagong ito at ipakita ko sa inyo ang part number and 3, 2, 1, smile! Heto't nalinis na nga natin ang kanyang magneto, paminsan-minsan ay pasilip nyo rin dahil baka sapitin nyo rin ito. Isa itong solusyon para mapaatras natin ang 3 tornilyo. Lalagyan natin ng washer ang mga tornilyo para hindi na umalsa at kung sakaling magkaroon ng dumi, hindi maulit na kumalso sa kanyang stator. Hanap lang kayo ng ganito kaliliit na washer and then isalyan nyo sa kanyang pan. Parang ganito. Dito sa ibabaw ng pan, dyan yung ilalagay kasama yung washer. Ang gantong pan kasi, ang pagkakaalam ko, meron niyang o-ring. Subalit eto ay nawawala ang kanyang o-ring dyan sa kanal na yan. Kaya siguro medyo lumapit ng bahagya ang kanyang tornilyo papunta doon sa stator at nung malagyan ng dumi ay kumalso agad. Dito sa slot na to, ayan o, meron talagang o-ring dyan. Nawawala eh. Pakita ko sa inyo at ito na ang itsura after malagyan ng washer. Ayan o, sumakto na siya sa kanyang butas at wala nang nakausling tornilyo na possible na tumukod sa iyong stator kapag nakakalsuhan ng dumi. Testing tayo kung kakarga na ang kanyang baterya at kung nawala na ang nabili niyang problema. Dapat 14 volts to. Ayan, nag 14 volts na yan, hindi katulad kanina na 10 volts lang. At kahit i-cake ay ayaw umandar. Kaya nga ang sabi ko dyan sa may kanya, alright ba tayo dyan? Alright.